Hi guys, today share ko sa inyo my August perfume favorites. So, diba sabi ko sa inyo last month, baka maumpisan ko yung August by using itong perfume na nagamit ko rin last month, and this is the Chanel Crystal Overt. I think sa sobrang tagal na nitong pabango ko na to, itong bottle na to, ang lakas-lakas na niya. Na-realize ko, parang isang spray lang ako. Mag-spray ako. Parang maghapon na siya sa akin na ang lakas-lakas niya until bumalik ako sa bahay, maligo ako, naaamoy ko pa rin siya sa damit ko. Tagal na kasi nitong bote na to sa akin so medyo mas parang tumapang na siya. But this is a good, easy reach, signature scent worthy dito sa Pilipinas. Green na citrus siya na klase ng pabango. Green means parang naaamoy ko sa kanya yung dahon, even yung balat. Ganun siya. Unisex siya. And it might smell parang common, sabihin na natin, kasi very simple lang siya na green citrus na pabango. But I really like it. Some people say medyo amoy panglinis siya, yung mga lemon scented na panglinis. Very uplifting sa akin yung amoy nitong Crystal Overt from Chanel. Another clean na floral na scent na may pagka-green ulit. And some people say, again, may pagka-amoy parang bathroom product siya. This is the J'adore Parfum. I hope ma-pronounce ko ng maayos. Joe, ilalagay ko naman dito yung pangalan niya. This is alcohol-free and yun yung gusto ko sa kanya. Sometimes, pag gumagamit ako ng pabango, may mga pabango na pag in-spray mo, medyo mahapdi siya sa skin ng konti. It happens. Ako kasi tinitiis ko lang yun lalo na pag gusto ko yung amoy niya. And sometimes it happens to me parang once or twice, and then pagka after mga ilang gamit, mga ganon, hindi na siya nangyayari ulit sa akin, or siguro nai-immune na yung skin ko. Wala na siyang pakialam sa alcohol content ng pabango. But this one, dahil nga alcohol-free siya, safe siya even let's say sa mga sensitive yung skin, and iba yung nung liquid niya, parang milky, watery milky siya almost. It's a simple, clean, floral, green na perfume. Very feminine siya sa akin. But, a man could also wear this even though floral siya. I-try niyo siya guys sa store. Hati din yung opinion ng tao dito. Sa iba, mahina siya, mabilis mawala, and then namamahalan sila. Sa skin ko naman, actually sa skin ng damit, medyo tumatagal naman siya. Okay lang, hindi siya super malakas na malakas, but it's okay. But kung hindi ninyo gusto yung sa pabango yung sobrang green, parang may pagka-bitter kasi yung green nito talagang maaamoy mo yung parang bagong punit na dahon. Ganun siya. So, maganda i-test nyo muna sa store bago kayo bumili. Hindi ko na ilalabas yung bote nito, Papakita ko sa inyo. Ito yung lagi kong dinadala pag ginagamit ko to. And this is the Tom Ford Soleil-Neige na Eau de Parfum. Ito, pwede ko tong isama dun sa mga clean and quiet na scents na perfume, yung kagagawa ko lang na video. But kaya hindi ko to naisama kasi meron akong naaamoy sa kanya na parang amoy tabako. And to some, they might consider this as hindi ganun ka-clean. But to me, even though meron siyang parang tabako na note, ang linis niya guys, this is soft. Parang amoy pabango ng baby. I don't know why. Kahit na meron siyang tabako na note. And maganda siya as parang pang everyday na pabango. I-try nyo guys. This is parang weird, powdery, soft, may slight sweetness. Parang nga siyang yung baby powder. Pero meron tabako na note. Pero ang ganda ng pagkakablend sa kanya. And meron siyang parang something calming and relaxing pag ginagamit ko siya. And ang linis niya. I-try nyo guys. Hindi ko itong masyadong nakikita na nire-review or parang naha-hype. Kasi wala naman talagang super parang nakakawaw sa kanya, Pero this is another perfume na for everyday, easy reach, malinis, and hindi super loud. Another Tom Ford. Hindi ko na ulit ilalabas yung bottle ko kasi dito ko siya nilagay. So hindi ko na kukunin yung bote ko guys, This is the Fleur de Portofino Eau de Parfum. Straight up floral, pero kalmado siya na floral. To some, it might smell like amoy simbahan. Ang ganda, ang linis niya. Nung una, hindi ko rin siya masyadong gusto kasi parang nga siyang amoy. Amoy yung mga bulaklak doon sa simbahan. But ngayon na medyo lagi ko na siyang naaamoy, lagi ko na siyang nagagamit. Ang simple lang niya na floral. Maganda to, for example, naghahanap kayo ng wedding perfume na malinis lang na floral, parang amoy bouquet. Yan, ng bulaklak. Bagay sa inyo tong Fleur de Portofino.
So, etong dalawang pabango na to, magkadikit to. Kasi nagamit ko sila together and nagamit ko rin separately. So, bagong discover sa akin, etong The Body Shop na white mask pero eau de parfum. Meron ako ng eau de toilette and it's one of, sabihin na nating my favorite na pabango from The Body Shop na madaling gamitin, easy reach, alam niyo yun, na hindi pwedeng mawala, let's say, sa collection ko because it's a simple, sweet mask. But, etong eau de parfum, sabi ko, oh wow, eau de parfum, baka mas malakas kasi, di ba, yung concentration niya. And dito sa bote, pag inaamoy ko siya, may para akong naaamoy na malakas na alcohol. Pero binili ko pa rin siya kasi sabi ko ipang-layer ko siya. Nung ginamit ko siya guys, sa skin ko, meron akong naaamoy sa kanya na amoy panis na laway. So, malakas siya. Pero yung amoy panis na laway, hindi siya nawawala sa skin ko. Sometimes, yung pagka-indolic nung mga pabango, eventually nawawala yan sa skin ko after ilang minutes. But eto, the whole time na gamit ko siya, naaamoy ko yung amoy panis na laway guys. Mas gusto ko pa rin, mas match pa rin sa skin ko, sa body chemistry ko, yung eau de toilette na version nito. But what I did, kasi na-spray ko na siya sa skin ko and lalabas ako, no? Inispray ko tong Morning Mimosa from Chorus na eau de toilette and ang ganda ng combination nilang dalawa. Although, naaamoy ko pa rin yung parang amoy panis na laway, lumalabas-labas pa rin siya. But, I've gotten compliments from other people sa combination nilang dalawa. Etong Morning Mimosa, kaamoy niya si Chanel na Coco Mademoiselle pero may something sa kanya na parang hindi ko pa kasi sila naaamoy ng side by side na magkatabi. Kasi kung talagang sabihin natin hindi maselan yung ilong mo, ang iisipin mo, ang gamit mong pabango is Chanel na Coco Mademoiselle. But meron something sa kanya na parang mas lighter, mas less serious, mas okay sa weather natin sa Pilipinas. Siguro yung patchouli niya hindi ganun ka-heavy or maybe because meron siyang pineapple. I'm not sure again kung may pineapple si Coco Mademoiselle pero may something sa kanya na parang slightly na iba and parang mas madaling gamitin. Si Coco Mademoiselle kasi I like that perfume pero sometimes sabi ko nga yung dry down niya hindi ko gusto pero eto it's okay. So ayun nga ulitin ko na komplementan ako sa combination na to. But what I did the following day is ginamit ko itong Morning Mimosa from Chorus alone and same thing na komplementan pa rin ako. So I guess it's the Morning Mimosa kaya ako nakokomplementan. I'm not sure dahil dito but even though may naamoy ako sa kanyang parang amoy panis na laway, hindi naman yan nasira yung amoy nito guys. Siguro ikikip ko muna to para lang hopefully magbago yung timpla niya sa skin ko but tignan natin. Gusto ko siya but I still prefer the eau de toilette. I think this is one of my favorites from the Lace exclusive na collection ng Chanel and this is the Chanel Gardenia and this is eau de parfum kasi hindi na naglalabas ng eau de toilette si Lace exclusive. Dati kasi meron. Nililiwanag ko lang guys kasi baka may makapanood nito tapos may bottle pa sila na eau de toilette. I'm talking about the eau de parfum. This is a very clean, easy reach, signature scent na floral gardenia na pabango. I've heard from at least 3 people already na sa Greenbelt magbubukas na yung Chanel na store doon and sabi baka ipasok na dito doon sa Greenbelt yung Lace exclusive collection. Parang before the year ends, hopefully mabuksan na siya. And I'm excited. Ang dami ko ng bottles nitong Lace exclusive. Parang konti na lang yung kulang sa akin. And even though parang para sa akin halos magkakaamoy silang lahat kasi meron silang signature scent ng Chanel, yung parang pagka-aldehydic. There's something dito sa Lace exclusive collection na gustong gusto ko. So kung first time ninyong bumili from Lace exclusive, I think magandang unahin ninyo either itong Gardenia, yung Jersey, yung Boy, and I think yung number 18. Yun yung mga sabihin na nating safe, madaling gamitin. Marami pa namang iba, pero at least yon madadaling gamitin. So going back to this Gardenia, sobrang linis niya guys na floral na pag naaamoy ko siya and pag ini-spray ko siya sa damit ko, sa skin ko, ayoko nang tumigil kasi parang ang sarap niyang ipaligo guys. Hindi siya compliment getter, pero you smell nice.
So, itong next, ito yung box niya. And this is the Gabrielle Chanel na Low. I really like it actually. Alam nyo, at this point, yung love and hate ko sa Gabrielle na line, I have to admit na kahit na parang ang simple-simple niyang klaseng pabango, gusto ko siya. To me, it's a nice floral na scent, not compliment getter. Hindi naman lahat ng pabango, expect mo na makokomplimentan ka, diba? Pero, yan yung makakaganda ng mood mo sa araw-araw kung gusto mo yung gamit mo na pabango. Parang napanood ko yung interview kay Jessica Chastain ng Vogue. Parang sabi niya, pagka nagsushooting sila, yung character niya, iniisip niya rin yung pabango na gagamitin niya. Minamatch niya doon sa type ng character na ipiplay niya. And I agree with that. Sa araw-araw na lakad mo or gagawin mo. Ako, parang a night before, a day before, sometimes pag alam ko na ilakad ko, malayo pa lang, nag-aamoy-amoy na ako ng mga pabango ko kung ano yung babagay dun sa suot ko or sa occasion. Alam nyo yon, parang si Jessica Chastain, parang siya yung maglalagay sa'yo sa character, sa mood mo, kung ano yung character mo of the day. Alam nyo yon, agree ba kayo guys? So etong Gabrielle Chanel na Low, kung saan ako napupunta guys, a fruitier version of Gabrielle na I think, sabi ko nga originally, parang kinuha to sa Essence and medyo tinwist nila ng konti. Medyo mas fun siya and mas youthful. Si Essence kasi, it's a softer, quieter na version. Maganda tong i-blind buy sa high school pataas. And even though may pagka-fruity siya, safe siya sa office. Actually, nung ini-spray ko to, and even now, pag inaamoy ko dito, ang naiisip ko office setting I don't know why. So, etong another Chanel na perfume, I need to review side by side yung comparison nitong Eau de Toilette and yung bagong labas na Eau de Parfum. Meron ako, hindi ko pa nabubuksan yon, pero naamoy ko na sa store yun and I find it masculine. So, etong Eau Fresh, sobrang tagal na nitong bote ko na to. And ganito na lang siya kakonte kasi una, matagal na siya sa akin. Pangalawa, sinadya kong ganito kaliit kasi binili ko to sa airport and I just want something fresh and green while traveling, no? Pero nung ginamit ko siya, although sinama ko siya dito sa list ng monthly favorites ko, meron akong parang bagong experience sa kanya. Hindi ko siya masyadong nagustuhan this time. Pero isasama ko pa rin siya sa monthly favorites ko, no? Kasi mabango naman siya, guys. Pero yung memory ko sa kanya kasi, parang medyo nag-iba. I don't know why. I find it a little bit more masculine compared dun sa yung memory ko before. Yes, it's green. Yes, it's citrusy, woody, pero parang na-masculine ako sa kanya. I find it more masculine this time than last time na parang ang experience ko, green and citrus. Or siguro kasi tumagal na yung bottle ko, kaya parang medyo mas tumapang na yung woody na note niya. But comparing this Eau de Toilette sa bagong labas na Eau de Parfum, hindi ko pa sila natetest side by side, pero nung inamoy ko sa store yung Eau de Parfum, mas masculine yun, guys. Medyo nagulat lang ako sa experience ko this time dito sa Eau Fresh na Eau de Toilette. I'm sharing it, guys, kasi baka ganun din yung experience ninyo sa Eau de Toilette na bottle ninyo pag tumagal na siya sa inyo. 3 bottles left. Eto, kabibili ko lang din to last month nung nagbakasyon kami. And, parang magiging isa to sa favorite ko from this brand. And this is the Sol de Janeiro na number 59. I think hindi naman siya limited edition. Permanent collection naman yata siya. Mag-comment nga kayo below kung mali ako. This is sa unang amoy, lalo na dito sa bote. I don't know why, parang caramel ngayon na aamoy ko, guys, dito. But ang experience ko sa kanya nung nasa skin ko, this is floral. And yung sweetness niya, ang ganda. Sweet siya, pero hindi siya baduy, at least on my skin. Some people don't like this, so itest nyo muna, guys, bago kayo bumili. But I really like this. Hindi siya yung baduy na floral, sweet na klase ng pabango. And habang inaamoy ko siya dito sa bote, even before, pag na-spray ko siya, ang naiisip ko sa kanya is beach. Nasa beach, nag-e-enjoy, nakabakasyon, kahit na sweet floral siya, na klase ng pabango. Ang ganda, interesting siya, guys. Eto, maganda din tong i-blind buy, pero pang college pataas naman siya. 2 bottles left, and parehas silang from Le Labo, I just realized. So, unahin ko muna tong luma kong bote, and this is the Thé Noir number 29. Ang
tahimik niya, pero ang klase niya guys, sweet na klase siya ng tea. Gagawa ako ng separate na video nito guys, pero hindi ko alam kung kailan ko mapopost yung video na yon. So, etong Chai Noir 29, meron akong naamoy sa kanya na parang, hindi siya sigarilyo eh. Parang ganun yung dating to yung dahon ng, hindi naman nasindihan na sigarilyo. Wala akong naamoy na usok sa kanya, pero yung dahon nung sigarilyo, yun, naamoy ko sa kanya. Pero at the same time, yun nga parang sweet siya na tea, pero hindi siya super sweet. Ang ganda niya guys, pero I don't think this is for everyone, pero to me, gusto ko yung parang pagka-quiet niya and pagka-simple niya. I didn't get any compliments from this, pero gusto ko yung pagka-calm nung dating nitong amoy na to. Calm and confident yung amoy sa akin nitong Chai Noir 29. So last bottle, kabibili ko lang dito sa Greenbelt. Meron na tayong lalabo na store kung hindi nyo pa alam. This is the Ilang 49. I really like this. Feeling ko, Chanel yung gamit ko. Lumang Chanel. Ang classic and ang classy ng amoy niya. Hindi ako nakokomplementan dito. Ginamit ko siya. May pinuntahan akong office building. And bagay siya. Bagay siya sa ganong setting. Parang may pagka-girl boss siya. Malakas siya sa unang spray, sa natatandaan ko. Sa skin ko and sa damit ko, malakas siya. Nag-iiwan siya ng scent trail. Pero meron ba kayo nito guys? Mag-comment nga kayo below kung ano yung experience nyo sa kanya dito sa Ilang 49. Kasi some Le Labo perfumes are not that strong. Like for example, yung Chai Noir 29, hindi siya ganun ka-strong. Pero naglala siya sa skin ko. Eto, may scent trail ito. Ano ba yan? Nabubulol ako guys. Pero hindi siya pang bata eh. Hindi siya pang batang pang bata. Pero hindi naman siya sobrang matandang matanda. Alam niyo yun? Ganda siya guys. Itong Ilang 49. So ayan na, yung mga perfumes na nagamit ko nitong month of August. Titignan ko yung basket ko kasi baka may nakalimutan akong i-share sa inyo. But I think that's it. Pa-burr season na guys. So, pwede na nating ilabas yung mga medyo matatapang na pabango. But, ang funny ng weather natin, no? Kasi iinit, lalamig, mag-uulan. So, ang hirap mag-decide minsan. But, medyo malamig-lamig na. Mag-comment nga kayo below kung ano yung matapang ninyong pabango na gustong-gusto ninyong nilalabas pagka-burr season. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!